Paano palitan ang birthday sa Facebook kung wala pong edit button ang ating mga birthday? So yan po Lodis ang ituturo natin sa tutorial na ito. So para po dun sa mga gustong magpalit ng birthday pero hindi po makapagpalit kasi wala pong edit button, or kung na-reach na po yung limit para magpalit ng birthday mga Lodis, so ganito po ang gawin nyo para po makapagpalit kayo ng birthday sa Facebook. Open nyo lang po ang inyong mga Facebook account. Pagdating po dito, pumunta tayo dito sa tatlong slash na yan o sa profile po natin. Pagdating po dito sa profile natin, pumunta tayo dito, scroll up natin. Hanapin natin itong setting and privacy. And then, hanapin naman natin itong setting, click natin. Pagdating dito sa setting and privacy, hanapin po natin itong account center. Minsan po nasa gitna yan, minsan po nasa pinakababa. I-scroll up nyo na lang po kung hindi nyo makikita dito sa taas. And then, i-click nyo. Tapos, mapupunta tayo dito sa account center. So, dito po, hanapin natin itong personal detail. Dito sa personal detail, hanapin naman natin itong birthday na yan. Click natin. And then, lalabas po ito mga Lodis. So, dito, kung meron kayong Instagram, lalabas po yan yung mga Lods. Kung Facebook lang ang makikita nyo dyan. So, sa ibang account po mga Lodis, dun sa mga hindi pa nakapagpalit ng kanilang mga birthday, so may makikita sila dyan na edit button. So dito sa akin, nakapagpalit na po kasi ako dati, kaya wala na pong makikita dyan kasi nililimitahan nga po ni Facebook ang pagpalit ng birthday natin sa Facebook. So dito mga Lods, kung mababasa natin yan, there is a limit to how many times you can change your birthday. Ayan po. So kung ganyan po ang ilabas sa inyo Lods, i-click po natin yung contact us na naka-highlights na yan. Kasi po ang gagawin natin ay magre-request po tayo ng change birthday. So i-click po natin yung naka-highlights na contact us. And then, mapupunta po tayo dito sa request birthday change. Yan. So, magre-request po tayo dito mga Lodis. So, dito, ilalagay po natin dito yung ating date of birth. So, pag naglalagay po tayo ng date of birth mga Lodis, mas maganda ang ilagay po natin ay authentic. Kasi po, kung nahahack po ang account natin or kung may problema po or hindi po natin ma-login, kailangan po natin i-confirm identity. Isa po sa mga requirements ang ating authentic birthday na nasa Facebook. Kasi po, pagbabasihan po niyan yung isasubmit nating ID, and then yung birthday po na nasa Facebook natin. So kung hindi po magkaparehas yun, mayroon po ma-verify yung ating mga account. So ilalagay po natin dito ang ating date of birth. I-click lang natin yung year na yan. Hindi hanapin natin dito kung kailan po tayo pinanganak. Pwede naman po kayo maglagay ng ibang birthday, pero mas nilasuggest ko po mga Lods na authentic. So halimbawa 2000 kayo pinanganak, and then hanapin nyo yung month dito. I-click nyo yan. Hanapin nyo ang anong month po kayo. Halimbawa December. And then day, ano pong pitsa kayo. Click nyo yan. And then hanapin nyo po dito kung anong day po kayo. And then dito, reason for this change, i-click natin yung please select. And then lalabas po ito mga Lodis. So dito po, may pagpipilian po tayo dito mga reason na pwede po natin gamitin. So halimbawa po ito, this is my real birthday. So pwede po natin itong gamitin mga Lodis kung authentic po yung gagamitin nating birthday. Mas maganda po yan. So pag nakapili na po kayo, halimbawa po ito, ayan, i-click natin yan. This is my real birthday. Malalagay na po yan dyan mga Lods. So dito po ngayon, mag-submit naman po tayo ng authentic ID. Ito po yung mga accepted ID, government ID po, kahit isa lang po. Sa ID po natin mga Lodis, dapat po andun yung pangalan natin, birth date, and din yung ating mukha po mga Lods. So example na po yan mga Lods, ang driver's license, national ID, passport, birth certificate, pwede rin po natin gamitin Lods. Yan. Pwede rin po tayo magamit ng non-government ID na issue po. Yan. Pero ang non-government ID po mga Lods, kailangan po natin mag-submit mas marami. Buwa 3 or 2, mas maganda po para madaling ma-verify po mga Lods. And then dun po sa mga non-government ID, dapat po meron din pong pangalan natin, birthday, and then yung ating mukha. Ito po yung may example ng mga non-government ID na ina-accept po. Yan, student, card, library card, refugee card, employment verification, diploma, or loyalty card po mga Lodis. Yan. So, back lang po tayo. So, dito mga Lodis, kailangan po nating picturean yung ating mga ID. Make sure lang po na pag nag-picture tayo ng ID, malinaw po. Kita po ang lahat ng angle. Wag po blurred, wala pong reflection, and then wala pong shadow. Yung kita po lahat ng information sa ID natin. Wag din po masyadong malayo, and then wag din po masyadong malapit. So, i-click lang po natin itong choose file kung tayo po take na po ng ID. Click natin yan. And then, mapupunta po tayo dito load sa folder ng ating mga cellphone. So, hanapin po natin dyan loads yung ID pinicturean natin. So, halimbawa po ito, yung gagamitin natin. I-click nyo lang po yan. And then, makikita nyo po dyan mga loads receive. Pag mayroon pong ganyan, ibig sabihin po ay na-attach nyo na or na-upload nyo na po. Pag okay na po yung mga information dyan loads, i-click nyo na po itong send button na ito.
So ngayon, kung hindi po ma-accept mga loads, ibig sabihin may mali po sa information na nilagay nyo or pwede po dun sa ID. Kaya po ayusin natin yung paglagay or pagpicture ng ating mga ID mga loads. Okay? So i-click nyo yung send button and then i-refresh nyo po yung inyong mga Facebook para po ma-update yung ating mga birthday. So ganun lang po loads ang gawin nyo.